Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan. Upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito naniniwala kaming kayo mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Nasa bandang dulo na po tayo ng ating pagdiriwang ng Easter. Huling linggo na po. Ano po? 7th week na po tayo. 7 linggo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Tinatawag natin tong Ascension Tide. Ito yung panahon between the solemnity of the Ascension, kahapon June 1, and the solemnity of the Pentecost, ngayong June 8. So ito yung between, Ascension Tide ang tawag. Kasi Lunes, pag after ng Pentecost, ay ordinary day na. Tapos na ang Easter. Kung isipin natin at this time, after the Ascension, itong mga alagad, kung imagine natin, umalis na si Jesus, pumunta na sa langit. Sila nang nagkatipon-tipon, kasama na nila si Maria. Imagine niyo parang nasa upper room sila. And they are spiritually gathered as a church. Pero bago natin puntahan itong ating mga alagad na ni Jesus pagkatapos pumunta sa langit, tingnan natin ang ating unang pagbasa. Ang sabi sa ating unang pagbasa, first time na si San Pablo, nakasalumuhan niya yung mga mananampalataya sa Ephesus. Yung mga mananampalatayang walang alam tungkol sa banal na espiritu. Hindi nila narinig ang tungkol sa banal na espiritu. Actually, sa pag-aaral ng theology, itong banal na Espiritu Santo, ang pinakamatagal na natanggap ng mga mananampalataya bilang Diyos. Di ba meron tayong 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Ama, medyo natanggap na nila, no? Pero yung Anak, ilang years din bago nila natanggap. In fact, ngayon, marami pang hindi na naniniwala na si Jesus ay Diyos. No? Pero matagal nilang natanggap na si Jesus pala ay Diyos. Dahan-dahan, no? Pero ang banal na Espiritu talagang it took thousands years, hundreds years, bago nila natanggap na ang banal na Espiritu ay Diyos. Kasi ano ba ang uri ng, ano bang ang Diyos ito? Apoy? Kalapati? Hangin? Ano bang klaseng Diyos ito? Di ba? Kaya matagal bago nila natanggap itong mga mananampalataya, tinatawag nating the Holy Spirit, the Holy Ghost. And Paul immediately recognizes the problem.
they have never been adequately catechized. Pag sinabi natin catechesis, ito yung pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya, catechesis. At kahit magpasa hanggang ngayon, marami pa sa ating mananampalataya hanggang binyag lang. No, they are not catechized. They've never been adequately catechized. May dalawang dahilan ang nakita ko kung bakit. Una, kulang tayo sa mga katekista. No? Dito sa inyong parokya, ilan ang katekista ninyo? Na maglalaan ng oras ng pagtuturo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, lalo na sa schools, no? Totoo po yun, kulang na kulang tayo. Yung nanay ko sa probinsya namin, 92 years old na yung nanay ko, pero 80 years old, nagtuturo pa siya sa school. Nung 80 na siya, may kita siya 80, sabi ko, Nay, matanda ka na, bakit nagtuturo ka pa rin sa school? No? Ang sabi ko sa kanya, kasi talagang 80 years old, matanda na po, di ba? Ang sabi ng nanay, walang available na mga kabataan na magtuturo. Kawawa ang mga nasa school, walang magtuturo sa kanila. No? Kung meron mang kabataan, hindi sila na-train magbigay ng katekismo. No? Kaya pangalawang dahilan, there is no enough knowledge and no enough love for catechism. Ibig sabihin, parang iba na yung interest ng mga kabataan ngayon. Dati-dati maraming nagtuturo. Lalo na yung mga kabataan yan, wala nang dating alab ng puso na palaguin, pag-ibayuhin ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil marami na tayong kaagaw. Yung mga gadgets, nako, no? Iba na ang love ng mga kabataan ngayon. Balikan natin itong mga alagad. Sumunod sila sa pinagbili ni Jesus sa kanila. Remember kahapon, ang sabi ni Jesus, ang bilin sa kanila, huwag muna kayong lumabas ng lungsod ng Jerusalem. But rather wait and pray. Hintayin ninyo ang pangako ng Ama, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Maraming Bible scholars ang nagsabi at this time, si Maria ang nagbigay lakas loob sa mga alagad na manatili. Dahil umakyat na si Jesus sa langit. Si Maria parang naging sandalan nila. Si Maria ang nagbigay lakas loob sa kanila na magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil una sa lahat, siya naman talaga unang nagtiwala sa plano ng Diyos, di ba? Nung nagpakita ang anghel. Kaya parang siya yung naging sandalan ng mga alagad. Sa totoo lang, ebanghelyo natin ngayon, parang it takes us back to the Last Supper. Binabalik-balikan nila ang kanilang experience nila kay Jesus sa Last Supper, sa huling hapunan, na naging parang buhay alaala upang patuloy nilang gampanan ang kanilang pagiging alagad kay Jesus. Kaya nga, itong ating Eucharistia, doon sila kumuha ng lakas. Binabalik-balikan nila. Sabi ni Jesus, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At hindi lang pag-alaala, parang sinasa ngayon. Kapag tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, dinadala tayo sa huling hapunan. No? At ito yung parang naging inexhaustible source of divine grace, ang huling hapunan. The disciples were made strong, no? Because of the Last Supper. At sabi nga dito sa Ebanghelyo, sabi ng mga alagad kay Jesus, alam na namin na ikaw ay mula sa Diyos. At sabi ni Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Hindi niya tinanong kung may pananampalataya. Ang sabi niya, naniniwala na ba kayo? Sabi niya, magkakawatak-watak kayo. Maghihiwalay-hiwalay kayo. Pero kakayanin ninyo. Marami kong hirap na daranasin, pero kakayanin ninyo. Kasi alam ni Jesus, kapag siya umalis, ay nako, ang maghirap, no? Kahit nga tayo ngayon, ang daming hirap natin. Marami tayong matiisin. Minsan napanghinaan tayo. Pero, sabi niya, hintayin niyo ang pangakong banal na Espiritu Santo. Bababa at magbibigay lakas para sa atin. Kaya, alam na alam ni Jesus ang mangyayari. Mawawala siya sa piling nila. Kaya, ang sabi ng Ebanghelyo, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Totoo naman, maraming tayong hirap sa mundong ito. Basahin niyo lang ang mga newspapers. Manood kayo sa TV. Kahit sa mga social media, ang daming gulo ng mundo. Kahit na sa ating small world natin, siguro sa ating community, sa mga kapitbahay natin, nag-aaway-aaway. Pero sabi niya, huwag kayong mabahala. No? I have already overcome the world. Ang sabi niya dito, no? Na
napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yes, the world is growing more hostile to the practice of the faith. Kahit sa simbahan, marami tayong paghihirap, many scandals and divisions. Pero ang sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. I have conquered the world. Kaya kapag tayo nabubuhay sa katotohanan ng ating pananampalataya, nananalig tayo sa Kanya, at lagi tayong may banal na espiritu sa atin, matatagumpayan din natin, mapagtatagumpayan din natin ang hirap nito. Kaya sa huling linggo, bago natin matanggap ang banal na espiritu ngayong linggo, the Pentecost, inihanda tayo ng Panginoon. Maraming hirap man, pero manalig tayo na pagtagumpayan na niya ang sanlibutan.